Hey guys, welcome back sa Abby Our Backyard, and for today's video, meron tayong panibagong susubukang alagaan dito sa ating backyard. So dati nag-alaga na ako nito nung bandang college pa lang ako, pero hindi ko pa alam talaga kung paano siya alagaan ng mas maayos. May mga grooming pa siyang tinatawag, tapos may mga... basta yun. Ayun, maraming mas better na pag-aalaga pala sa flower horn. Yan, flower horn yung bago nating aalagaan dito. Dahil yung 7 na angelfish na natitira natin dito, may nag-offer sa akin na makipag-swap ng mga fry ng flower horn. So ayun, yun yung aalagaan nating panibago dito sa ating backyard. At kahit gabi na nga, no, hindi tayo nagpatinag, pumikap pa rin talaga tayo ng isda. Pumikap tayo ng flower horn. Ayan. Ayan, nakadating na tayo sa bahay. Ngayon, gagawin lang natin, ipe-prepare na natin itong mga isda. I-acclimate ko lang to ng mga at least 30 minutes dito sa paglalagyan. Ito nga palang styrotab yung paglalagyan natin. Stock water to ng 3 days old. Ito yung mga flower horn pa rin na nakuha natin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ganyan palang sizes nila. From 1 inch to 1.5 inches. Ayan, itsura nila. Bali, 3 klaseng magkakaibang breeder yung parents ng mga to, pero pinag-halo-halo na namin muna sa lalagyan. After ng ilang minuto, ayan, napakawalan na natin yung mga flower horn fry natin. Tapos nilagyan ko lang siya ng aerator pansamantala. At kapag may na-collect na tayo mga bottle, mag-i-start na tayo ng jarring ng ating mga flower horn fry. So yan guys, nakaangkat na nga rin pala tayo ng 8 liters na bote ng mga Absolute. Ito yung gagamitin natin na pang-jarring sa ating mga bagong biling flower horn. Meron tayong 14 pieces dito, pero sobrang mas marami pa rin yung fry natin, kaya kailangan pa natin maghanap ng ilang pang bote. So syempre puputulan na natin to. Gugupitin na natin yung mga taas para magsimulan na natin mahugasan, tapos gamitin sa ating flower horn. Dito nga pala ilalagay yung ating mga flower horn na i-jarring dito sa pinanggalingan ng pwesto ng 75 gallon tank natin. Ayan, diyan natin sila ipopwesto. 14 pieces tong may jajaring natin. Tapos, buti na lang meron na tayo naka-ready na stock water. So, lagyan na muna natin ng stock water. After a week nga pala, ngayon ko pa lang sila jajaring. Hindi pa ako ganun kagaling mamili ng fry, kaya lahat sila bibigyan ko ng chance na mag-grow separately. At ngayon nga guys, mamimili na tayo ng 14 pieces na una nating isasalang doon sa jarring natin. So wala ko ng tubig dito. Pili ako ng magaganda yung pearl, magaganda yung plum, tapos basta yung maganda yung coloration, kasi yung pa lang naman yung alam ko sa pamimili ng flower horn fry. Ayan. Mamimili lang ako, magsiselect lang ako ng flower horn base sa mga nabasa kong information kung paano mag-select ng flower horn fry. Mamaya papakita ko sa inyo lahat ng masiselect natin. So guys, ito na yung mga nakuha natin. Yan yung mga naselect nating flower horn fry. Ayan, iba't ibang breeder nga pala galing to .
So, sana tama yung judgment ko. Guide nyo na lang ako sa comment section kung tama ba yung mga nasa like ko. Bali, ang pinili ko lang kasi yung sa tingin kong maraming pearl tsaka plum. Yun lang pinili ko. Tapos, eto Thai silk yata yung breeder nito. Kaya ganong walang pattern. Hindi ko sure. Hindi pa ako ganun kaalam sa flower horn keeping. Kasi ito yung mga natira. Marami pa namang natira. Kaya lang, medyo maliliit na to. Tapos, hindi ganun kadami yung pearl nila, or baka dahil nga mas maliliit pa sila, mas bata pa sila. Kaya antayin muna natin to, medyo palalaking pa natin to mga to, baka sakaling mag-improve pa yung mga pearls tsaka ano nila, yung mga patterns nila. So yan, lalagay ko na sila dito sa kanilang jars. Nakita ko na hindi naman ina-acclimate ng ibang breeder, so ganun na lang din gagawin ko since yung temperature ngayong oras is hindi naman ganun kainit or hindi ganun kalamig. Neutral lang. So ayan guys, naka-jar na yung mga flower horn na una nating i-groom or pagpupukusan. So huwag yung pagtatawanan kung may mga mali tayo nagagawa, i-comment nyo na lang dyan sa comment section natin. And of course, syempre alam ko naman na mas marami pang techniques and ginagawa sa pag-groom ng flower horn. Nandyan yung parang sinasurgery yata nila yung mga buntot. Di ko alam, yung parang hinihiwa nila ng blade. Soon malalaman natin yan. Sa ngayon, dito muna tayo sa first step natin, yung pag-jar, para makapili ng potential na i-groom natin soon. So, yun lang guys, yung video natin for today. Nag-setup lang tayo ng mga flower horn natin sa jar. Kasi yun yung nakita kong una, isa sa mga basic steps para makakita ka ng potential. Parang ganun, hindi ko sure. Pero yun na yung unang step na ginawa ko, yung procedure na ginawa natin, yung pagja-jarring ng mga flower horn fry natin para makapili tayo ng i-groom natin in the future. Tapos, kung may mga mali kayo nakita sa ginawa ko, pwede nyong i-comment down sa comment section or mag-suggest kayo or magbigay kayo ng mga tips and advices. Nasa stage pa lang naman tayo ng pagtututo ng pag-aalaga ng flower horn. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes. See you on my next vlog!